pahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa ng hapunan. Masaya nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nang alukan pa ng silya ang dalawang kura, kahit na pareha silang gustong umupo sa kaliwang kabisera, umupo na lamang ang isang pari sa tabi ng kura. Tinola ang inihanda ni Kapitan Tiago gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro leeg at pakpak ang nanira kay Padre Damaso, habang ang sa iba ay puro hita. Dahil sa ikainis, ay hinikop na lamang niya ang sabaw at tinurog ang mga upo na may malakas sa tunog mula sa bigat. At saka padabog na ibinagsak ang mga kubierto sa tabi ng bigat. Ilang taon ka na wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon na po, Ginoo. Siguro sa 7 taon mo sa Europa ay nakalimutan mo na ang ating bayan. Sa totoo lang, tila ang aking bayan na nakalimot sa akin. Hindi ko makakalimutan ang aking bayan kahit na ako'y nasa malayo. Totoo ba yan, Hambre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan hindi ko makakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang iyong napuntahan, anong pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Tawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko pag-aralan at basahin ng kultura at kasaysayan ng isang bansa ay nakakalimutan ko na magagandang alaala ko sa bansang iyon. Ngayon ay isa kang bulag na hangaiho. Bakit ka pa nagsayang ng iyong pera papuntang Europa kung wala ka naman lang nagustuhan? Ang iyong napag-aralan ay alam naman ng kahit sino. Huwag kayong magtaka sa dating kura, sapagkat ganyan na ganyan din ang pakikitungo niya sa akin nung ako'y bata pa. Papasalamat ako sa paggugunita ng panahon ng reverensya ay madalas siyang dumalaw sa aming tahanan at maghapunan kasalo ng aking ama. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa. Ipagpamanhin mo na kailangan ko na agad lumisa. Pupunta ako sa San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos. Kailangan ko ng katagpuin. Hindi ka na ba talagang mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo yung pagbalik ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal kanyang hinihintay. Pagpamanhin ako doon. Ngunit mahalaga ang aking katagpuin. Muchas gracias ako. Wala ka naman, Ibarra. Sana'y pagtubayin na ng Diyos sa iyong paglalakbay. Makita niyo na, minsan ay napakasama ng nidudulot ng pagpadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at nagiging mapagmataas. Nawawalan sila ng gana. O Diyos ko, sa gabing ito parang pangarap na lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim ninyong kawan. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Pagpatawag niyo ay waring na pamahal ng aking ama sa inyo. Ngunit sa aking pagkakabatid, ay ako o aking ama ay walang lihim na mga kaaway. Madalas ang pagkakapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahwakan. Hanggang sa uling hininga ng inyong ama yung si Diyos ng Christ, hindi siya makapaniwala na meron ito siyang nagtatagong mga kawan. Ngayon ko lang nalaman ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan magsabi patungkol sa akin naman. Bakit siya nakulong ng sapilitan? Ano ang kanyang kasalanan? Ang tanging kasalanan niya ay sa pinakamanamang tao sa buong San Diego, ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa binabuan ay may istorya na bayani. Ano, gaya ng alam ng mundo ay isa sa mga kagalang-galang sa tao sa buong San Diego.
Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil siya ay may nag-iibang filosofiya mula sa nakakarami. Pinapalagay ng mga kaway na siya ay isang erede at kilibos mula sa pulpito ng simbahan ay kinikalat ng Padre Damaso ang mga pasarin kahit na walang pangalan na nabanggit. Oo, maaari mo bang basahin ng nakasulat? Umalis ka kayo sa dinadaan ko kung alin yung pagsulat. Talagay ko kulong mo kami sa quarter. Basahin mo nga to. Ano ka ba? Hindi yan mababasa kasi mas matalino pa dyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lapas taka mga bata! Maawa ka sa mga bata, ginong kabisa, huwag mo sila saktan. Pagkamayalan dito tanda. Kita noon ng iyong ama ang nangyari sa maklolo ito sa mga bata. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa akin na mahal na ama. Napakalupit ang sinapit ng aking ama. Patawad ko, pero kailangan ko nang umalis. Paubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang iba pa nangyari. Muchas gracias sa pagbahagi ng kaalaman patungkol sa nangyari sa aking ama. Hindi na kada, Senyor Ibarra.